kayo at siya'y ipagdangat magpakailanman. Kayong mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangat. Pagsaluhan natin ang pag-ibig ng Diyos, tayo natitipon sa banal na misa upang ating paghalagahan sa matuwid na pamumuhay o upang makinta sa puso't isipan ang halaga at kahulugan ng isang pag-aalay ng sarili tulad ng Dalagang Santa Cecilia na ginugunita natin sa pagdiriwang na ito. Kaya upang tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpagpala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gayon mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak, hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasing tapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahan loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya, kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak,
Kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinuusap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam ng buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taong kitang pinasuso, pinalaki kita, pinagpag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan. Upang sa nagdusa, upang muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makakatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko poon ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibig. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paano sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, isinaysay ni Jesus sa isang talinghaga sa mga nakarinig ng unay niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin na maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping, binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo
ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyo pong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto, binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo malang inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 salaping ginto. Wika nila, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tukol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maging hari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpunta si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Parang may katulad dito nung linggo nung tayo nagsimba, hindi ba? Halos magkatulad pero iba ang kanilang mga pahayag o paliwanag sa ibang mga dako, pero halos lahat ng pinapahayag dito ay kapareho noong linggo na ang pagbasa ay galing kay San Mateo. Ang mabuting balita naman natin ngayon ay galing kay Lucas. Tingnan natin kung ano yung kahulugan ng maisinulat ni San Lucas dito na kung ito'y yahambing sa Ebanghelyo ni Mateo ay halos kapareho. Pero tingnan natin ang dalagang pagkakaiba sapagkat ito'y sinulat sa magkakaibang panahon, sa magkakaibang mga tao o mga tauhan, pero hindi nawawala ang mensahe ni Kristo na iisa ang ipinapahayag. Una, pinakikilala ni San Lucas kung anong kahulugan ng buhay na may kaugnayan ang buhay na ito sa Diyos. We always want our life to be godly, ika nga, maka-Diyos sa lahat ng bagay. At ito ang nagpapaunlad sa ating buhay pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng maraming kaalaman sa ating pananampalataya. At ito ang nagbibigay ng paninindigan natin na manatili tayo sa ganitong uri ng pananampalataya. Ika nga, iyan ay pinagkaloob ng Diyos. Ika nga, ito ang dapat pagyamanin ng tao. Ika nga, ito ang dapat na manatili at hindi mawala. Ang maka-Diyos na puso't isipan, ang maka-Diyos na pamumuhay, maka-Diyos ng sa lahat ng pagkatao'y ipinakikita o nakikita. Kaya ito'y sa ating mabuting balita. Yan ang talino na ibinigay sa atin. Yan ang kaalaman na ibinigay sa atin. Yan ang pinanindigang ipinagkaloob sa atin. Pinagkaloob sa atin, kung ito'y na ating mga magulang, kung ito'y ating mga ninuno, kung ito'y may kinalaman sa naghandog ng ganitong kaalaman sa pananampalataya, kung ito man ay binigay ng ating Biblia, ito'y binigay ng ating magisterium, o ito'y binigay ng tradisyon na ating simbahan. Ang mga bagay na ito ang nilalaman ng ating buhay pagkatao at buhay pagka-Diyos. Hinuhubog ang ating buhay ng maka-Diyos
nating pamumuhay. Kaya napakalaga na ito'y pagyamanin, bigyan ng pagpapahalaga at pag-unlad, bigyan ng kaukulang pansin at hindi dapat na ito'y mawala dala ng makasanglibutang ito. Kaya madalas natin itinatawag, ito ba aking buhay ay dulot ng makasalanang kadiliman sa buhay na ito na makasanglibutan, o ang mga bagay na ito ay nanatili ako sa ilalim ng bigkis ng pag-ibig ng ang buhay pananampalataya na magiging makadiyos ako sa puso't isipan. Madalas natin dapat itong pagnilayan. Ikalawa, sapagkat mayroong kahalagahan itong ating pananampalataya at ito'y nagbubunga, na ibig sabihin, lalo natin itong pinapahalagahan at mauuwi ito sa lalong ikagaganda ng ating buhay upang sa gayon may ipinamamana sa atin. Kumbaga sa ating mabuting balita, mayroong ipamamana ito upang mamahala sa 5 bayan, sa 10 bayan. Ibig sabihin, habang ating itong pinagyayaman, nagbubunga ito ng masagana at marami ang nakikinabang. Kaya ibig sabihin, ito bang aking mga ginagawa ito ay magandang halimbawa sa larawan sa mata ng aking kapwa upang yumabong din ang kanilang pananampalataya o paniniwala ng kanilang sandigan. Nakikita ito sa aking mismong sariling buhay at pamumuhay. Do I give the best example to other people that the way I live my faith is a way of life for them upang magbunga itong aking mga pinagsikapang maitaguyod na pananampalataya na nakikita na aking kapwa na ito'y napakalaking handog buhay ko sa kanila o paglilingkod ko sa kanila sapagkat ang buhay ko ay nasa salamin nila sa buhay na dapat nilang takin sa buhay na ito. Ay napakaganda itong ating pananampalataya ibinigay sa atin ni San Lucas sa kanyang panulat ng mabuting balita. Ito ngayon ang isiningit na kasaysayan sa ating mabuting balita. Itong hari na palang ito na talagang gusto niya maghari, na naging hari naman, pero may mga tao na humahadlang, may mga taong ayaw na siya ay maging hari. Na ibig sabihin, meron pa rin mga tao na sumasalunga sa ating buhay pananampalataya. At we have supposed to be aware of that. Alamin natin ang mga ganitong mga bagay at ito ay maging daan upang pagmalasakitan lalo natin sila sa ganitong siguro konting kaalaman, siguro makitid na pangunawa, siguro hindi pa malubos na nakakaunawa sa diwa ng paghahari. Kung ito may paghahari ng Diyos, marami ang ayaw tumatalikod sa paghahari ng Diyos, sa pagpapahalaga ni Kristo sa mabuting balita, marami pa rin ang sumasalunga. Pero ang sinasabi ng ating Kristo ay ang pag-ibig na siyang dapat umiral upang sa gayon lumaganap at upang sa gayon maiayos ng lahat ng bagay, lalong-lalo ng mga taong sumasalunga at ang mga taong nabubuhay sa kadiliman. Itong kahulugan ng ating mabuting balita ay nagpapahayag sa atin, lalong mahalin natin ang Diyos sa ating buhay at pamumuhay, bigyan natin ng pagpapahalaga itong nasasalamin sa ating buong pagkatao, ang ating makadiyos na ipuso't isipan, at ito'y nagsisilbing magandang halimbawa natin para sa ating sambayan ng ating kinabibilangan. Dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pagpapalang nakakamit natin at upang we share the goodness and the bounty of the graces of the Lord to other people. Pagpapahalaga na misang ito'y nagbibigay pagtatangi upang hubugin din ang ating buhay pananampalataya at magkaroon ng kalakasan ng kalooban manatili sa ganitong buhay at sa ganyan maging magandang halimbawa tayo sa ating kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Halina dumulog tayo sa Diyos upang lalo nating makita ang nilalandas ng Diyos para sa atin. Siya nakikinig ngayon sa lahat ng pagsambit ng lahat ng ating mga kahilingan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawaing kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga doktor, mga nurse at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Dito natin tataas ang lahat ng ating pagdulog sa Diyos na kanyang pagkalinga. Hubugin ang aming buong pagkatao na maging makadiyos sa puso't isipan at maging may kalakasan sa pananampalataya upang isabuhay ito sa araw-araw ng buhay upang makita ng mga tao kung ano ang akulugan ng buhay na itinatalaga natin sa ating sarili. Digin mo nawa itong aming pagsamot karaingan at upang kami ay mapanuntunan mo, Ama, tugunin mo lahat ang aming mga kahilingang nangangailangan ng inyong dapat na pagkalinga at pagkukulan ng lahat ng pansin naming bibigyan namin ng pagpapahalaga sa matuwid naming pamumuhay. Ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Purihin ka, Ang ingalay namin at may pagdadang mabitin. sa pagmoy aming inihain, ang tinapay na nagbibigay ng inyong tanggapin ang aming dalangin. Nakaligtas ay aming marating, ito ang aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na dito'y nakahanda upang ang ginaganap naming paghahain ng iyong anak ay matapat naming mapangatawanan, alinsunod sa mga halimbawang pinamalas ni Santa Cecilia sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayon
yung aming kargalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa tatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagkisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo rin bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, Santa Cecilia na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pinakita ni Santa Cecilia kung ano ang kabutihan, kabanalan sa kanya naging buhay sa pagtatanggol sa pananampalataya at manatiling tapat. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami idyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahalaga sa pagpapahayag ng tagalpagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Cecilia. O maluwalhating Santa Cecilia, Birhen at Martir, ikaw na natutong panatilihing laging malinis at marangal ang inyong puso. Ikaw na siyang sumagip kay Valeriano na inyong asawa at kay Tubirsyo na inyong kapatid upang huwag silang malunod sa kamalian ng heriya na kanilang kinaaniban. Tulungan mo kami na maging masagip din namin ang aming kaluluwa. Kung mahal ng isang tao ang Diyos, ang lahat ay pagtitiisan alang-alang sa Kanya, katulad ng ginagawa ng umiibig sa Kanyang mahal. O maluwalhating Birhen at Martir, tiniis mo ang lahat ng hirap, pag-uusig at ang kamatayan upang ipagtanggol lamang ang iyong pananampalatayang buhay. Bigyan mo kami ng tapang upang ang aming pananampalatayang dalisay sa Diyos ay maipahayag din naming nakarapat-dapat sa harap ng Diyos at mga tao. Amen. Santa Cecilia, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong Martir si Santa Cecilia sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tuloy-tuloyin pa rin ang ating panalangin para sa ating mga yumao. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at paghiral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Walang patalastas mga panalig bilang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa ating pumunting pagtatanod kalakip ang ating mga panalangin. At ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating banal na pagdiriwang ng Santa Misa. Salamat po.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo
clementum sensum defectui, genitori, genitoque, lauset jubilatio, saluso, nor virtus quoque sit et benedictio, procedenti abur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, praise that is the eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et in nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Purihin Kanya. ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa Purihin langit. ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Purihin Ina. si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament, o soli, o sacrament divine, o grace and
Panginoon, thanksgiving.